Basa na tayo. Si Aplaska ng Sergeant at Arms ang nag-solve ng problem ng laglag bala sa NAIA kaya masaya kaming OFW. O, kita nyo? Si Aplaska pala yan. Tsaka alam nyo, ito real talk tayo. Kaysa yung pinalitan niya, biruin nyo yung pinalitan niya, hinayaan na habulin si Bato. Saan ka nakakita? Sergeant at Arms. Hindi mo pinigilan na poprotektahan mo yung Senado. Kaya buti tinanggal eh. Si Aplaska binalik eh. Matapang po. Biruin nyo yun, hindi sila nagtagumpay, pinutukan sila. Ano man po ang mangyari kay Aplaska, maraming salamat. Dahil sa ginawa mong pagtatanggol sa Senado, lalong-lalo na po kay Senator Bato de la Rosa. Okay na okay ka sa amin. Dapat kasuhan niya si Trillanes. Sir, paano yung 500 million allocable ni Marcoleta? Mukhang may ebidensya si Lacson. Wala naman pong problema dyan sa allocable. Ito po kasi nililito na naman tayo ng mga yan eh. Parang ano po yan, yung confidential fund. Wala namang problema sa confidential fund. Pinasama lang nila. Kaya tayo may problema sa allocable na sinasabi dahil ninanakaw ng mga, hindi po napupunta sa proyekto, ninakaw. Hindi po ibig sabihin na meron kang proyekto. Pinaliwanag na nga ni Marcoleta eh. Tumakbo sila, humihingi ng tulong yung mga sumuporta sa kanila. May budget naman para dyan. Hindi po yun, kaya po nagiging illegal. Hindi nga po masama magkaroon ng flood control project eh. Kaya po nagiging masama, hindi sila nagpagawa ng flood control. Binulsa nila. Sino ba naman may ayaw na walang baha sa Pilipinas? Kaya ganyan lang po yan. Kung yan po, dumaan po yung sinasabi ni Lacson na merong allocable dumaan yung budget niya sa proper. May nag-request, inaprobahan nila. Tapos may proyekto. Kung yan po ay ghost project, dun may problema. Kung di naman, meron po sila lahat. Yun nga po yung problema, kaya nga doon nagka-problema eh. Okay. Sir, paano yung 500 million? Sabi ni Jan Lapus, wala daw siyang kilalang DDS na gwapo, hiyang-hiya kay Llamas at Lovely Granada. Okay. Nakabalik na po ba si Senator Marcoleta sa BRC po? Sa Lunes pa po yan magkakaroon ng Basta BP Sara kami solid yan. Boss, bakit kailangan umupa ng Senado sa GSIS building? Parehas lang naman sila sa government. Wala silang building. Dati kasi ang Senado narito po sa yung Senado po dati narito sa National Museum. Ginawa na pong National Museum yan. Dati Congress yan eh. Kaya yung forma niyan parang Congress eh. Literal yan na Kongreso. Upper House at Lower House. Yung upper yung Senado. Yan, dyan po sila dati. Sa may National Museum ngayon. Nangungupahan ang GSIS sa SS, ang Senate sa GSIS. Ibig mo dahil wala pa silang sariling building. Yan po, pag nalipat na sila dyan, meron na silang sariling building. Pinalaya sila ng sa tahanan nila. Kaya nangupahan muna sila pansamantala. Naging pansamantagal. Si Aplaska boss, siya yung ginamit sa NAIA nung panahon ni PRD para matanggal ang laglag bala. Magaling eh. Magaling mag-isip, hindi natataranta eh. Bakit maniwala ang senador kay Tonyo, taga Caloocan, hindi naniwala kay Trillanes? Correct. Di ba?
Wala. Tama, ginawang museum. Sir, nalaman po ba nila kung bakit nagbabarena sa JS papunta sa Senate building po? Alam naman po natin ang dahilan kung bakit, pero siyempre hayaan na lang natin sila dun. Ang tanong lang diyan, bakit may NBI sa GSIS building? Kaya pag-initan nila si Aplaska kasi di sila nagtagumpay sa pagkidnap. O, kasama yung media sa nag-iinit. Parang konektado ang announcement ni Bonjing na maraming senador at congressman na makakasuhan ng plunder sa di umano'y pagpapalit ng liderato sa Senado sa Lunes. Ipapanakot nila. Alam nyo, wala tayong magagawa, di ba? Ganun lang yun. Kung talagang sila'y babaliktad dahil sa in-announce na kakasuhan sila, ano magagawa natin? In the first place, talagang ang kanilang pagkatao ay questionable na. Sir, paano pag walang tiyaro ang SC, pwede na bang kasuhan mga tumulong kay Bato? Hindi ka nakikinig eh. Wala naman sa paulit-ulit na ako rito, walang warrant, walang arrest. Wala pong warrant of arrest si Bato dito sa Pilipinas. Ang sinasabi nilang meron daw silang warrant of arrest sa ICC. Hindi po tayo miyembro ng ICC. Ulit, bago ka arestuin sa pagkakasalang ginawa mo noong araw, pwede kang warrantless arrest pag you are caught in the act committing a crime. Pero yung ginawa mo noong araw pa na krimen, wala kang warrant of arrest, bakit ka arestuin? Pero para makaiwas na nga, alam nyo naman, walang katwiran yung mga yan. Para makaiwas na si Bato at hindi makidnap, siya na nagkusang umalis. Kung talagang magkakagulo, kung si Marcoleta magiging BRC, sino magiging magandang panabla para sa majority? Inday Sara, TV. Kaya nagkagulo dahil gustong huliin si Bato. Bakit naman? Anong gagawin nila? Huliin nila si Cayetano dahil ayaw nila kay Marcoleta? Hindi po yan magkakagulo dahil kay Marcoleta at gagawin. Sir Bad, sa natatandaan ko sa mga balita noon, mayroon ng budget para sa Senate building. Si Lacson yata may hawak sa budget ayon sa balita. Ayun na po, ginagawa na po. Malapit na yata matapos. Hindi ko nga alam kung bakit wala pa. Sabi ng panot na abogado, di daw foreign court ang ICC. O ano magagawa natin? Kung hindi siya foreign court, di wala tayong magagawa dun. Sabihin niya na rin na mga Pilipino yung mga judge dun. Parehas na po yun. Iba po yung nabubuhay sa katotohanan at sa halusinasyon. Bigyan pa ng warrant kung kung walang kaso. Kung wala siyang kasalanan, bakit siya binigyan ng TRO ng SC? Hindi ko maintindihan. Wala po siyang kaso. Unawain niyo, sinasabi ko. ICC, hindi po siya Pilipinas. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Caloocan, Quezon City, Davao. Yan po ang Pilipinas. ICC, International Criminal Court. Binubuo ng ilang daang bansa. Dati tayong miyembro, hindi na tayo miyembro. Ano po ang hindi nyo maunawaan? Ang linaw na sinasabi ko. Wala siyang warrant of arrest sa Pilipinas. Meron siyang warrant of arrest sa ICC. Hindi na tayo miyembro ng ICC, kaya hindi dapat siya inuuli dahil sa warrant of arrest ng ICC. Okay? Okay. Pag hindi nyo pa rin po yan naintindihan, tigilan nyo na po yung pakikinig nyo
sa mga vlogger na pinakikinggan nyo ngayon. Tumambay po kayo dito. Para yung simple po na salita na miyembro at hindi miyembro, nauunawaan nyo. Di ba? Pag sinabing miyembro, miyembro ka ng asosasyon. Magbibigay ka ng membership fee, monthly dues. Pag hindi ka miyembro, ikaw ay meron kayong susundin na batas. Kasi miyembro ka eh. Pag hindi ka na miyembro, hindi ka nasusunod dun sa batas na yun. Naintindihan? Boss, yung mga babaliktad kung sakali, parang ang sagwa, basis na sa Manila, is takutan. Correct. Di ba? Obvious na obvious. Pag bumaliktad sila, hindi namin kayo mapipigil, pero alam namin na takot kayo sa reklamo. Alam namin na takot kayo sa kaso. Boss Bats, ganda na yoyo mo. Lolex ba yan, Teacher Badong? Ito po, patak. Patak po to, patak. May nagregalo po nito sa akin. Boss, ganda na yoyo. Boss Bats, si Tabingi parang nagsisipilyo pag nagsasalita. Sir, ang dami magaling na vlogger pero isa ka po sa pinakatapat at isa sa pinakamagaling. Napaka-prangka at educational about politics sa Pilipinas. Alam niyo po, kung bakit po ako madali pong sumagot sa mga tao kasi wala po akong tinatagong kasinungalingan eh. Ang hirap po kasi yung para mo lang maipagtanggol yung mga pinagtatanggol mo, magsisinungaling ka. Putya, yari ka dun balang araw. Hindi po magtutugma-tugma eh, yung mga pinagsasabi. Hindi dapat hulihin. Bakit? Di ba miyembro pa tayo nung panahon na yan? Huy, gising. Paterno yebasan. O, kita mo, sabi na sa'yo, tumambay ka rito eh. Kung hinuli noon, okay. Member pa tayo noon eh. Ngayon, hindi na tayo member. Ngayon mo huhulihin. Sabi mo, member tayo noon nung ginawa yung krimen. O di dapat noon hinuli. Pag hindi na tayo member ngayon, hindi na po sila pwedeng manghuli sa atin. Okay ba yun? Nasagot yun? Ngayon po huliin eh. Dapat noon mo hinuli nung miyembro pa tayo. Tama yung sinasabi mo. Wala naman nagdi-deny niyan. Tama ka. Pero dapat hinuli noon. Ngayon mo huliin hindi na tayo member. Bakit si Duterte walang warrant sa Pinas? Hinuli napigilan mo ba? Hangog ka pala. Ikaw pa rin yan, Paterno. Makinig ka uli, Paterno. Kaya nga nagkaso yung pamilya ni Tatay Digong. Di ba? Kasi mali yung ginawa. Nagkaso sa Supreme Court natin. Kaya nga ang tawag ng pamilya ni Tatay Digong dyan, kidnapping. Naliliwanagan ka na. Meron ba naman pumayag na kinidnap? Kaya nga kinidnap eh. Kunwari kinidnap ka, legal ba yun? Kaya nga illegal dahil ang tawag kidnapping. Huwag ka mag-alala. Maliliwanagan ka rin. Di ba? Tama yung mga tanong mo. Maganda yung mga tanong mo, di ba? Nasasagot natin. Sana tuloy-tuloy mo lang yan. Sana pinag-iisipan mo rin. Pag ikaw kinidnap ka, bawal yun, di ba? Pero nakidnap ka eh. Kaya kakasuhan dapat yung mga kidnapper kasi mali yung ginawa. Kaya may kaso yung mga kumidnap kay Tatay Digong. Badong si JB lumipat na sa majority, si Subirat Gatchalian lilipat na din. Yan ang balita. Tignan na lang po natin. O di nabaliktad pa. Hindi, imbis na sila magkaroon ng 13, yung mga galing sa kanila, lumilipat pa. Sir Badong, bakit kaya pare-pareho naman tayong nakakaintindi ng Tagalog? Hindi nila maunawaan na hindi wanted si Senator Bato kasi walang warrant of arrest.
hindi tayo miyembro ng ICC. Kasi nga marami po nagpapaliwanag na tayo dapat sumunod sa ICC. Mga mambabatas pa nga po eh. Sila Perse Sendanya, Laila de Lima, Shell Jokno at kung sino-sino pa, pati yung media. Pati yung mga vlogger na kabila. Kahit na hindi nila may paliwanag yan. Yan yung paliwanag nila, yung sinasabi ni Paterno eh. Ginawa yan nung panahon nung panahon na miyembro pa tayo kaya dapat tulihin. Kaya pag pumunta si Bato dun sa ibang bansa, dapat siyang ulihin. Kasi member yung bansa na yun. Hindi nyo pala naintindihan ng ICC. Pag pumunta si Bato, halimbawa, pumunta si Bato sa mga miyembro na ICC, UK, huliin siya ng mga taga-UK kasi member sila na ICC. Ang huhuli po sa wanted ng ICC yung mga member. Valid po yun sa member. Hindi po tayo member, hindi po yan dito. Kaya dapat si Bato hindi siya pupunta ron sa member na bansa. Pag nagpunta po siya ron, huhulihin siya kasi member siya eh. Member yung bansa na yun eh. Sana na naunawaan niyo po yung pagkakaiba. Mas anong hula mo sa Monday, mapapalitan ba si Cayetano? Hindi ako naniniwala sa hula, pero naniniwala po ako na hindi po siya mapapalitan. Kasi ang logic, hindi ako naniniwala sa hula, pero may logic ako eh. Alam mo na nga tinakasan kayo ng mga minority. Bago magputukan, wala na sila lahat. 'Di ba? Wala na sila lahat eh. Bago magputukan. Tapos ikaw ba matinong tao, sasama ka sa kanila? Niligtas lang nila yung sarili nila. Kahit na ano pang katwiran nila. Nagkataon o hindi nagkataon, lahat sila. Nagkataon. Marunong naman sila mag-isip. Bakit sila makikisama rito? Mas para sa'yo, sino mas malakas? Ang dating Prof. Cielo Magno or Sasot? Hindi ko maintindihan mas malakas saan. Anong mas malakas? Hindi ko maintindihan kung anong mas malakas. Mas malakas na mas maraming supporter, mas matalino, ano? Ayusin niyo po, hindi ko po alam kung ano yung mas malakas. Sir Baz, hindi ba pwedeng kasuhan si Demonyong Baklang Trillanes? Pwede naman siguro, kaya lang hindi ko na po naiisip yan kung ano ikakaso sa kanya. Pabayan na natin yan sa mga abogado. Kung tatanong nyo kung bakit hindi siya kinakasuhan, baka sa tingin ng mga abogado wala naman siyang tabingi at thrilling. Kayo ba complainant na iparesto si Bato? Boss Apolicori na nanawagan ng EDSA kapag di na-impeach si Sara sa Senate, akala naman niya madami pa sila. Kahit sino naman pwede manawagan ng EDSA, di ba? Yun nga. Ang problema, yun na nga pinakamarami nila eh. Nadismaya. Nung nanawagan kayo ng EDSA, nadismaya kasi putya, hindi pala pananagutan sa flood control lang panawagan nyo, kundi impeachment ni BP Sara. Mga kapatid,